Good day mga ka-recap! Ating suriin ang isang umaatikabong Japanese action film na nagsimula sa paglalarawan ng isang kinatatakutang legendary covert soldier. Nagsagawa ng isang training mission ang grupo ng mga sundalong ito bilang paghahanda sa pagsagupa kay Ghost o hindi nakikilalang mersenaryo. Sa gitna ng training ay lumitaw ang isang lalaki na hindi kasapi sa grupo. Pinatay nito ang naatasang maging Ghost at inisa-isa rin ang mga kasamahan nito sa pamamagitan ng angking kakayahan sa stealth mode at pakikipaglaban. Ang simulang ito ay nag-iwan ng mga katanungan upang ibigay ang buong atensyon ng manonood sa mga susunod na eksena. Naragmistula namang horror film ang sumunod na eksena kung saan ipinakilala ang isang bata na si Sachi at ang uncle nito na si Toshiro. Si Toshiro ay dating kasapi ng Special Forces na ngayon ay isang tindero na namumuhay ng tahimik kasama ang pamangking si Sachi. Pilit niyang kinokontrol at nilalabanan ang nakatago niyang bangis dala ng kanyang nakaraan. Hindi pa rin nito maialis sa sarili ang tunay niyang pagkatao. Kaya naman, isinailalim niya ang sarili sa isang therapy sa tulong ng magandang psychiatrist. Dito niya ibinabahagi ang mga panaginip at visions niya mga pagpatay. Ngunit hindi ito nagpapakita ng takot sa mga iyon na ipinagtaka ng doktor. Ganun pa man ay ang pag-aaruga at pagprotekta kay Sachi ang ginawa niyang motibasyon upang pigilan ang halimaw na nasa loob niya. Ngunit ano nga ba ang koneksyon ni Toshiro sa opening sequence ng pelikula? Dinalaw ng magtiyuhin si Kenji na naging kasamahan ni Toshiro. Mapapansing ito ay bulag at may malaking peklat sa mukha na dulot ng pagprotekta nito noon kay Toshiro. Nang umalis sina Toshiro at Sachi ay naramdaman ni Kenji ang panganib na nakaabang. Hindi din ito lingid kay Toshiro kaya't pinauna nito si Sachi at hindi nga siya nagkamali. Sa eksenang ito ay kapansin-pansin ang kakaibang bilis at kakayahan ni Toshiro sa pakikipaglaban. Biruin mong mas mabilis pa ito kaysa sa bala ng baril. Isa ito sa paborito kong eksena nang walang takot niyang sinalubong ang gunman na si Locke at tinapos ito sa pamamagitan ng ballpen na nakuha nito sa pedestrian. Ipinakita rito ang pagiging propesyonal ni Toshiro sa larangan ng pagpatay sa kanyang simpleng ngunit epektibong galawan. Sa mga oras na iyon ay isang misteryosong matanda naman ang nakita ni Sachi sa kanyang tabi. Ito si Phantom na ginanapan ni Akio Otsuka na isa ring sikat na voice actor sa mga anime. Siya ang dating senior officer ni Toshiro. Si Toshiro pala ang tinagurian na Ghost, ang pinakamabangis na mersenaryo. Mangyari ay iniwan pala ni Toshiro ang squad na ito kung kaya't nang madiskubre na siya ay buhay pa, pinahanap siya ni Phantom sa iba pang mga mersenaryong tulad niya upang patayin. Pinadala nito si Newt na sa kabila ng kagandahan ay malupit palang mandirigma. Sina Fox at Eagle na may kanya-kanyang sariling unit at si Abyss Walker na dating kabady ni Ghost o Toshiro na siya ring pumatay sa mga kasapi ng Defense Force sa opening sequence. Isang gabi, muling naramdaman ni Toshiro ang papalapit na panganib, kaya naman iniwan muna nito si Sachi sa kaibigan. Mabilis na pinataob ni Toshiro ang mga animoy mga napadaan lang na mga kalaban. Nagsalang pa ito ng pagkain sa oven at bago ito maluto ay isa-isa rin nitong tinapos ang mga kalabang sumunod sa loob ng tindahan. Ganon kabilis at kapropesyonal itong si Toshiro. Kahit na maliit na bagay ay pwede nitong gawing sandata. Dumating din sina Max at Masaru na pinadala naman ni Kenji upang tulungan si Toshiro sa isang misyon. Habang sinisiguro naman ni Toshiro ang kaligtasan ni Sachi, ay isang napaka-creative na fight scene ang naganap nang biglang sumulpot si Newt. Ang kanilang pagtutuos ay nangyari lamang sa loob ng phone booth. At nang tuluyang magapi si Newt, ay para bang walang nangyari na sinabi ni Toshiro kay Sachi na hindi siya makakauwi ng gabing iyon. Matapos ay dinalaw nito si Kenji na nag-abot ng libro at kinumusta ang dalawang pinadala kay Toshiro. Si Max ay isa ring veterano at unang misyon naman ito ni Masaru. Dito mapag-aalaman na ang dahilan kaya umalis sa unit si Toshiro ay hindi nito gusto ang ginagawang brainwash experiments ni Phantom sa mga kabataan. Nabuksan din ang misteryo sa pagitan ni Abyss Walker at Ghost na noon ay magka-body. Iisa ang kanilang estilo at masasabing pantay ang kanilang kakayahan.
Ang tanging pagkakaiba nila ay grabe ang pagkauhaw ni Abyss Walker sa kaguluhan. Kakampi o kalaban man ay maaari niyang tapusin. Nakiusap si Kenji na sumama kay Toshiro sa giyera upang makamit ang kamatayan sa gitna ng pakikipaglaban. Ngunit hindi ito pinaunlakan ni Toshiro. Ito ang ibig sabihin ni Toshiro sa eksena nila ng kanyang psychiatrist na very interesting, na may mga taong sumasagupa sa panganib upang maramdaman nilang sila ay normal na tao. Makikita din ang pagka-professional ng artistang ito na hindi tumigil sa pag-arte kahit na umaagos na ang sipon nito. Naghanda si Toshiro aka Ghost kasama sila Max at Masaru at nang tanggihan ni Toshiro ang baril at piliin ang panaksak ay makikinikinita na ang mga susunod na fight scenes ay close quarters combat. Kinabukasan ay kinidnap ni Casper si Sachi na siyang plano ni Toshiro. Nilagyan niya ng tracker si Sachi upang malaman ang kinaroroonan ni Phantom. Sa parteng yan ay di kapanipaniwala ang eksena, sino ba naman ang sasadyaing makidnap ang mahal sa buhay? Si Sachi ay isa rin sa mga batang sumailalim sa brainwash experiments ni Phantom, ngunit iniligtas ni Toshiro kung kaya't nais na maghiganti dito ni Phantom. Nang marating ni Toshiro o tawagin na nating Ghost ang lugar na kinaroroonan ni Phantom, ibinahagi nito kila Max at Masaru ang plano. Higit 200 na kalaban ang haharapin ng mga ito bago tuluyang makalapit kay Phantom. Dito niya binitiwan ang isa sa pinakamagandang quote ng pelikulang ito nang magpakita ng alinlangan si Masaru sa dami ng kalaban. Nerves cloud your thoughts. Gets how herbivores get eaten. Ibig sabihin nito na malalagay ang sinuman sa panganib kung hahayaan ang takot na madomina ang iyong isipan. Unang nakasagupan ng mga ito ang grupo ni Fox at Eagle. Sa final 45 minutes ng pelikula ay animoy naging one-man army na si Ghost, kapansin-pansin din na focus ng fight scenes ay ang zero-range combat martial arts style na ang founder ay walang iba kundi si Yoshitaka Inagawa, na siya ring gumanap bilang Abyss Walker sa pelikulang ito. Maganda at kaaya-aya din ang teamwork na ipinakita ni Max at Masaru. Sabayan pa ang mga ito nang galing sa pagkuha ng mga cameramen at swak na timing sa mga cuts ng editor. Hindi ito kagaya ng mga tradisyonal na action movies na ma-overwhelmed ka sa ingay ng mga baril at bunganga ng bida at kalaban. Ang katahimikan at stealth na atake ni Ghost ang siyang nagdagdag ng tensyon sa panunood. Noon din sumulpot si Abyss Walker na inisa-isa din ang mga kalaban ni Ghost at grabe din talaga ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Tinutulungan ba ni Abyss Walker si Ghost? Anong misteryo ang bumabalot sa taong ito? Samantala ay naisahan ni Casper si Masaru nang magpanggap itong isang bata lamang. Ngunit hindi ito mapapabilang sa squad ni Phantom kung ito ay pipitsugin lang. Kung kaya naman, hindi sinuwerte si Masaru na isang hamak na bagito laban kay Casper na bagamat bata ay veterano na sa pakikipaglaban. Muling ipinamalas ang bilis ni Ghost sa pag-ilag sa mga bala hanggang makaharap niya sina Fox at Eagle. Baka sa mukha ng mga ito ang takot habang wala namang emosyon si Ghost nang tuluyan niyang tapusin ang buhay ng dalawa. Matapos ay nagharap naman si Casper at Ghost. Talaga namang nagmistula itong bata nang ihagis-hagis lang siya ni Ghost. Tinangka nitong mag-suicide bomber, ngunit sadyang di mapantayan ang bilis ni Ghost kung kaya tuluyan nitong tinapos ang laban. Napilitan ng mga reserved forces na gumamit ng kutsilyo dahil sila rin ang napipinsala ng sarili nilang mga baril sa bilis at epektibong estilo ni Ghost. Ginamit ni Ghost ang claw knife na inipit ni Kenji sa librong binigay kay Toshiro. Di maitatanggi na talagang nakakabilib ang choreography ng mga fight scenes sa pelikulang ito. Ngunit aaminin ko na sa haba nito ay makadarama ka ng kaunting pagkabagot. Pwera na lang siguro kung isa kang masugid na tagahanga ng ganitong klase ng mga eksena, hindi ka talaga makukulangan dahil nga sumobra pa ito. Matapos ubusin ang nasa frontline ay tumungo ito sa gusali na kinaroroonan ni Phantom at Sachi. At tulad ng inaasahan ay inisa-isa rin nito ang mga kalaban. Hanggang sa magkita sila ni Sachi. Dinangka ni Ghost na iwan si Sachi kay Max, ngunit ramdam ng bata na di na ito muling babalik pa sa pag-alis nito. Ngunit kailangan nitong tapusin ang kanyang misyon. Sa kanyang pakikipagsagupaan ay nakisabay at nagharap sila ni Abyss Walker. Naging malinaw dito na hindi nito tinutulungan si Ghost.
Ang tanging gusto nito ay siya ang mismo ang tumapos sa legendary reborn ghost. Patalasan ng pakiramdam at tagisan ng bilis at galing ang ipinamalas ng dalawa na pareho ang estilo ng pakikipaglaban. Para itong mga manok na may tari sa sabungan. Pero si Ghost ang bida dito mga ka-recap kaya't di nagtagal ay tinalo nito ang former buddy na si Abyss Walker. Gulanit na din si Ghost sa mga oras na iyon. Aakalain mo din na ibinase ito sa isang video game dahil matapos nito malagpasan ang iba't ibang boss ay hinarap nito ang final boss na walang iba kundi si Phantom. Sa kabila ng edad at kasalukuyang sakit nito ay may kakayahan itong gumamit ng hipnotismo kung kaya't madali nitong na-brainwash ang mga hinawakang bata at tauhan. Mabilis na nalagay ang buhay ni Ghost sa panganib. Ngunit bago iyon maisagawa ni Phantom ng tuluyan, ay mabilis na kumilos si Ghost. Ngunit bahagya din itong inabot ni Phantom at binanggit nito ang mga katagang, "Sorry, Sachi, your dad's not gonna be able to pretend to sleep tonight." Maaaring anak nitong talaga si Sachi lalo na nang banggitin ni Phantom na iisa ang dugong dumadaloy sa mga ugat nito o tinuring niya lang na tunay na anak si Sachi matapos na iligtas ito sa kamay ni Phantom. Anuman sa dalawang iyon, ipinakita rito ang katotohanan na sinumang ama ay kayang isakripisyo ang sariling buhay, mailigtas lang ang mahal na anak. Si Max ang tumayong guardian ni Sachi, ngunit habang buhay pa rin itong poprotektahan ni Toshiro alias Ghost. Kung isa kang tagahanga ng mahusay na fight choreography at action films, para sa iyo ang pelikulang ito, ka-recap. Sabi ko nga ay hindi ka makukulangan dito pagdating sa aksyon kundi sobra pa. Mula sa sagupan sa kagubatan at sa guhong gusali ay talagang mamamangha ka sa husay ng pagkakagawa. Mababaw din ang plot ng pelikulang ito kaya't walang dapat na intindihing mabuti dahil simpleng istorya lamang ito ng taong iniwan ang magulong buhay upang magkaroon ng katahimikan, ngunit ninais na paghigantihan ng mga dati nitong kasama sa ginawang pagalis. Bukod kay Phantom na dating amo ni Ghost at Abyss Walker, na dati namang kabady ni Ghost ay hindi rin malinaw ang paglalarawan sa mga ibang villains tulad ni na Locke, Newt, Fox at Eagle. Kapansin-pansin din ang paggamit ng maskara ng mga sundalong gumanap na alam naman natin ang dahilan ay upang muling maggamit ang mga ito sa iba pang eksena. Magaling din ang paggamit ng musical scores at sound effects na talaga rin namang mararamdaman mo ang mga pagbali ng buto at pagtalsik ng mga dugo na makapanindig balahibo. Medyo nabaduyan din ako ng haluan ng lengguaheng Ingles ang mga eksena ng half-American na si Max. Hindi perpekto ang pelikulang ito sa ilang bagay, ngunit hindi naman ganun kalaki ang naging epekto nito sa pelikula. Masasabi ko din na nabigyang hustisya ang pelikulang ito sa galing ng pag-arte ng mga pangunahing tauhan tulad ni Phantom, Toshiro at Sachi. Bagamat napabalitang ito na ang huling pagbalik sa pelikula ni Tak, di rin tayo nakasisiguro kung ito ba ay magkakaroon ng ikalawang yugto dahil di rin ako nakakasiguro na namatay ba ang mga kalaban na sila Casper at Abyss Walker. Maaari din naman na ang atake na iyon ni Ghost ay isang death blow na maaring ikinamatay din ng mga ito. Maaari ding si Sachi na ang bida kung magkaroon man ito ng part 2 dahil si Sachi na nasa hustong gulang na ang nagsasalaysay sa umpisa at katapusan ng pelikula. Ano sa palagay nyo mga ka-recap? Comment down below. Hanggang sa muli.